Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. So bukas na nga ho ang kaabang-abang. Bukas na ho ang pinaka-exciting part doon sa House of Representatives. Dahil bukas na ho natin malalaman kung makakuha ng 106 na boto para muling ma-impeach ito si Sara Lustayera sa House of Representatives. Ako mga ka-aksyon, naniniwala pa rin ako na makukuha pa rin ang 106 na boto. 'Di ba? So yung hindi mga papabor o hindi boboto sa impeachment, alam na ho natin 'yan. Oo, kung saan sila nakahanay. Kailangan pa ba natin i-minimize 'yan? 'Di ba? Anyway, nagkaroon nga ho ng launching o pagtipon-tipon doon sa Cebu, mga ka-aksyon, mga kakamping. Tinatawag ho nila ito na Ridge Coalition ho. Sabihin na natin na ito yung Sara Movement na sumusuporta sa Duterte, no? At present nga ho si 4th District Representative Kiko Barsaga at saka si Vice Mayor ng Isabela na si Respicious. So ngayon, ito ho ang pag-uusapan natin. Itong sinasabi ni Representative Kiko Barsaga. So ito, panoorin at pakinggan ho muna natin. Meow meow! Meow meow! 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 Meow meow! Good afternoon everyone! Bukas, balik na tayo sa Crocodile Farm. Butahan na para sa impeachment at alam ko, katulad ng sinabi ni Vice Mayor Harold, may maboboto ng yes, mayayaman na naman, pero para sa atin, syempre, no vote tayo dahil ang kinabukasan ng Pilipinas ay Duterte 2028. Mukhang sure win na ang Duterte sa Cebu and sure win na sila sa Cavite. But we have to expand, we have to grow our numbers. Today, ang dami natin, bukas mas madami pa tayo, and sa 2028, sure win na, landslide victory tayo. So to everyone here, thank you for joining. Thank you for showing your support. We will fight for our future. We will die for our future. But we will create a good future for our country. Thank you, Duterte 2028. God bless. So yun na ho mga ka-aksyon, napakinggan na ho natin si Barsaga. So ayon ho sa kanya, ito opinion ko lang at ito lang ang observation ko. Mukhang malabo. Mukhang malabo itong sinasabi ni Barsaga na sure win sa 2028 si Sara. At sabi niya, mukhang sure win na dito sa Cebu. Sure win na rin sa Cavite. Ngayon kung halimbawa lang ito, kung halimbawa talaga ang maglaban-laban sa 2028 ay si former Vice President Leni Robredo, ngayon Mayor ng Naga City, at saka si Vice President Sara Duterte, sa tingin ko hindi pa rin maging sure win si Sara sa Cebu. Hindi rin maging sure win sa Cavite. Pag-uusapan ho natin ang dalawang lugar na yan at ang Region 5. Okay? Ang Cebu kilala sa pinaka una-una na malaking botante sa mga probinsya. Dahil mayroon ho itong rehistrado na botante o registered voter na 3.4 million noong 2025 midterm elections. Ngayon, ang Cavite naman ay ito din ay probinsya. Hindi po ito region ha, at hindi rin po region ang Cebu. Okay? Magkaiba kasi ang region kaysa province o lalawigan. Okay? Nagigits nyo? Ngayon, ayon kay Kiko Barsaga, sure win na din daw sa Cavite. Alam nyo mga ka-aksyon, hindi sa akin to tingin ko lang observation ko to, hindi magiging sure win si Sara sa Cavite at saka sa Cebu. Isipin nyo noong 2022 na labanan dyan, halos grabe din po ang suporta ng mga kakamping ko dyan sa Cebu. Ngayon na nagkahiwalay na ho sila ni Mr. President Bongbong Marcos, di ba? Kumbaga, dalawang party na to.
may tendency kasi na ang mga loyalista ng Cebu ay magsanib puwersa at ang kakamping sa Cebu. So, masasabi ba natin na mas sure win ni Sara sa Cebu? Maraming loyalista, maraming kakamping sa Cebu. Pag magsama-sama yan, dalawang grupo versus isang grupo, masasabi ba natin na sure win? Hindi. 'Di ba? O pagdating naman dito sa Cavite, hindi rin po natin masabi na sure win. 'Di ba? Lalo na dalawa pa rin ang magkampihan. Kakamping pa rin at ang loyalista. So, isa lang, Duterte. 'Di ba? O, masasabi ba natin na masusure win pa rin ni Sara dyan sa Cavite? Hindi pa rin. Kumbaga, ang labanan dyan, in my own opinion ha, ang labanan dyan, Cebu at Cavite, parang ano yan 30 kontra 70. 70% ang kakamping at loyalista. 30% lang ang Duterte sa Cebu. Maging sa Cavite. Kasi dalawang hati dalawa ang grupo versus isa. Oh, 'di ba? Dalawa ang magkakampi sa isang grupo lang. Masasabi ba natin na sure win? Ito opinion ko lang, sa observation ko lang. Malabo na mangyari na sure win. Ngayon, sa Region 5, buong Bicol ho yan. Oh. Si Mayor Leni Robredo, talagang proven and tested na po yan. Sa buong Bicol, Region 5. Oh. Magkaiba po yan ha. Region na ho ang pinag-uusapan natin. Rehiyon po ito. Ang Cebu at ang Cavite ay mga province lang ho yan. Ito, region na ho ito. Proven and tested, 2 beses na ho si Mayor Leni tumakbo ng Vice President noong 2016. Tapos noong 2022 ay tumakbo ho siya pagka presidente. Landslide sa 2 eleksyon si Mayor Leni Robredo sa buong Bicol. Sa buong Bicol ho yan ha. Ang buong Bicol ay mayroon ho itong rehistradong nasa 4.05 million. Buong Bicol po yan ha, Region 5. Okay? Kasi itong Region 5 kasi, ang Bicol kasi, ang Region 5 kasi, bumubuo din po ito ng mga lalawigan, mga provinces. Ano ba ang mga lalawigan o province na nasakop ng Region 5? O Bicol? Ito ay ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. 6 na lalawigan. Oo. 'Di ba? Kumbaga itong Region 5, bumubuo po siya ng mga lalawigan, no? Mga province. Oh, gaya halimbawa, tanong anong province mo? Masbate. So, itong Masbate, probinsya ho ito. 'Di ba? Probinsya ho ito na bumubuo din ng mga municipalities. 'Di ba? Municipalities, kaya province ho siya. So ito din ang Cavite, probinsya din po ito na mayroon din po itong municipalities. Ganon din ho yung probinsya ng Cebu na bumubuo din po siya ng mga municipalities o lungsod. 'Di ba? Unlike naman na magkaiba kasi yan Ang region bumubuo ng mga lalawigan. Okay, nagigets nyo? Ngayon, ang probinsya naman, halimbawa, probinsya ko, Masbate, bumubuo din po siya ng mga municipalities. So, sa amin pa lang, sa probinsya ng Masbate, may 1 gobernador, may 3 congressman, at may 21 na mayor. Kasi 21 municipalities ho ang Masbate. So, probinsya ho kami. 'Di ba? Probinsya ho kami na mayroon ho itong municipalities na 21 municipalities. 1 gobernador, 3 congressman, at 1 gobernador at 3 congressman. At 21 mayor mayroon ho kami. Probinsya ho yan ng Masbate ha. Sakop ho yan ng Region 5 ng Bicol. Ngayon, ang ang Cebu, mayroon din po itong botante talaga ang probinsya niya. Kasi probinsya pa lang siya ha. Probinsya pa lang ha. Province. May boto ho ito na may registered voter ho ito na 3.4 million. So, ito din ang Cavite, ang buong Cavite ho mga ka-action, mayroon din po itong 2.4 million. Ito yung pumapangalawa sa mga provinces na pinaka bots rates. Nabubulol na ako. Na mayroon po itong maraming botante. 2.4 ayon doon sa noong midterm election 2025. 'Di ba? So,
Malabo mangyari sa dalawang probinsya na yan. Malabo mangyari ang sinasabi ni Kiko Barsaga na sure win. Oo. Kasi dalawang grupo ang pwedeng magsama-sama ang loyalista at kakamping. So kita-kita naman natin noong 2022 ang suporta ng mga kakamping kahit dalawang grupo ang nagsanib puwersa, ang loyalista at Duterte. 'Di ba? Kita-kita ho natin na di hamak naman hindi nagpapatalo ang mga kakamping sa sobrang dami ho sa mga rally, 'di ba? Maging sa Cebu, maging sa Cavite, mga ka-action, mga kakamping. Kaya malabo ho. Malabo ho. Yun ang yun ang observation o pangarap ni Kiko Barsaga na sure win na daw sa 2028. So titingnan ho natin. Hindi pa tayo pwedeng husgahan agad na Basta titingnan ho natin. Basta ito lang ang observation ko. Malabo na mangyari. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyo lingkod, si The Action Man. Good evening everyone.